Paminsan-minsan, may mga pelikulang ginagawa hindi lamang upang pumatok sa takilya, kung hindi para rin mag-iwan ng aral pagpapahalaga sa kasaysayan at magandang halimbawa ng sining. Paminsan-minsan, may mga pelikulang katulad ng Rizal. Cesar Montano, Jose Rizal. So walang tatawag. Sa taon ng ating sentenaryo, itinuturing na pinaka-ambisyosong proyekto sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino ang Rizal. Ang kwento ay tumatalakay sa buhay at kamatayan ng ating pambansang bayani, si Gat Jose Rizal. Bagamat alam natin lahat na si Rizal ang ating pambansang bayani, marami pa rin sa atin ang hindi nakakaalam kung sino si Rizal bilang isang tao. Mabuti na lang may pelikulang ginagawa na nagpapakita na si Rizal ay naging isang karaniwang tao muna bago isang bayani. One of the goals while we are producing this Rizal movie is to make Rizal not only a national hero, but an international hero. And movies can do that. Right. For example, Braveheart. Braveheart was not a hero to me. I don't know who he is. But after I saw the movie, he is no longer just the hero of Scotland. He is also my hero. Para sa mga producer ng pelikula, hangad nilang hindi lamang dito sa ating bansa ito maitanghal, kundi maipagmalaki na rin sa buong mundo. Isang patunay na ang Pilipino ay hinog na para kilalanin din sa ibang bansa pagdating sa paglikha ng dekalibreng pelikula. Isa pong layunin ng pagproproduce ng pelikula ay yun bang mabigyan ang Pilipino ng rason para pumasok sa isang sinihan at makilala niya ang kanyang national hero. So it is skewed in that way. There is no market distinctions that are anticipated here. Kung ang paglikha ng pelikula ay ihahalin tulad sa isang biyahe ng barko, ang kapitan nito ang may pinakamahalagang papel upang matiyak na makakarating sa destinasyon ang biyahe nito. Dito sa pelikula ko, ipinakikita as comprehensively as possible. Hindi lang yung kanyang biographical story, but his emotional story, the psychological drama of a writer who is so gifted but is dragged to hell and comes back in one piece and prevails, no? Ang pelikula ay tinuturing na medium mula sa imahinasyon ng direktor. Kinakailangang mahusay niyang mapagsanib ang mga teknikal na aspeto sa pagbubuo nito. Sa pelikulang Rizal, hindi mapapasubali ang tagumpay si Abaya. Malikhain ang pagkakasanib ng mga elemento mula sa grandiosong disenyong pamproduksyon hanggang sa sinematografiya. Halata ring ginastusan ang pelikula para maikulong ang hinihinging panahon ng pinangyarihan ng kwento. There is an existing photograph of the execution of Rizal, no, in his museum in Cavite. We will try to bring it to life. And this location we found here in Morong Bataan seems to be very much like the Luneta, no, or Bagumbayan then, as it was called. We tried really to remanufacture them according to the real, fabrics and cut silhouettes. Siyempre, hahabulin natin ang skin tone. Gusto ni Direk na nakikita niya yung mga butas-butas, yung walang mga takip-takip. Mas mahirap yon kaysa tinatakpan mong parang pintura. Dahilan sa malalim at huhugutin sa kasaysayan ang kwento ng pelikula, sinikap ng sumulat ng script na maisangkap sa pelikula ang mga detalye tungkol sa buhay at pag-ibig ng ating bayani. Kinakailangang huwag mabutas sa mga importanteng datos ang pelikula. Nakakatamad na. Gigising ka, matutulog ka, puro Rizal, puro ano. Parang dumating yung time we were saying na ayaw ko nang makakita ng Rizal. Ayaw ko na makakita another book.
laging merong, there's another book. Biglang may tatawag, o may isa na namang libro, o may na namang babasahin naman. So nakakaano eh. But through all the data, hinahanap mo yung tao. Ano sa palagay mo, Tabiel? Obserbasyon ng marami noong una, bakit isang Cesar Montano na mula sa aksyon ang gaganap sa pinakamahalagang papel sa pelikula, ang sentro ng kwento ni Gat Jose Rizal? Para kay Cesar, kinailangan niyang isakripisyo ang maraming bagay sa kanyang karir para lamang sa pelikulang ito. Pero sa huli, sulit naman anya ang lahat. Ang preparasyon namin dito, 4 na buwan eh. Bago magsimula yung actual shooting. Nag-aaral ako ng Spanish, ng konti. Marami siyang linyang Kastila. At kung sa Pilipino naman ang dialogo, malakastila rin ang tono. Katulad ng, hindi ganun ang pagkakasabi ko sa iyo. Ang pinaliwanag ko sa iyo dati ay iba. Ginaya ko rin yung pirma niya. Kasi meron kaming shot na yung sign muna, mas magpa-pan up sa mukha ko. Kaya kailangan talaga makita ako yung pumipirma. Forging his signature. Like, yung mga tinta na yan, nilalagay po namin niya kasi palaging nagsusulat siya, walang ginagawa kundi magsulat. Hindi lamang sa pisikal na kaanyuan kinakailangang bumagay si Montano sa kanyang papel bilang Rizal. Kinakailangang buong katauhan niya ang ibigay sa pagbibigay hustisya sa itinuturing niyang pinakamapanghamang papel para sa kanya. Bago magsimula ang shooting, basa ulit ako. Tingin sa picture ni Rizal. Tingin, basa. Hindi ako tumitigil sa pagbabasa. Patuloy yung pag-aaral habang patuloy ang pag-shooting. Ganun ang preparasyon na ginagawa ko. Kung ma-stimulate sila enough na pagkatapos nilang panoorin yung pelikula, maengganyo silang, saan ba tayo pwedeng bumili ng Noli Me Tangere at El Filibusterismo? O magbasa nga tayo ulit ng tungkol kay Jose Rizal. At ang ultimate sa akin, if they can fall in love with Jose Rizal, the way I am in love with my subject, then I shall have felt very rewarded, and the whole exercise is really worth it. Para po sa Brigada 7, ito po si Vicky Morales, reporting. Montano, Jose Rizal. White Christmas sa Pinas sa pagbabalik ng Brigada 7.